We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Opisyales kan sarong barangay sa Lagunoy, Camarines Sur nangangapodan ngunyan sa mga motorista na magluway-luway sa pagbaybay kan crossing sa saindang lugar na sa ida ng makukonsiderar na accident-prone area. Ini asin an iba pang aksidente sa probinsya naman nin Catanduanes, tinutukan ni Jessica Calinog. Liko muna bago tingin. Inian surbahan kan mga motorista sa mga nakakasabay na kamote riders na minsan nagiging kausapan nin aksidente. Siring na sana nangyari sa may crossing kan Barangay Santa Maria, Lagunoy, Camarines Sur kung saan nahagop sa CCTV ang biglang pagliko sa wala kan sarong motorsiklo. Mantang duro-diretso man ang nagdadangadang na tricycle. Rason tanganing mabudalan ka ini ang motorsiklong may sakay na tulong persona. Sa parehong lokasyon, kinaagahan, sarong motorsiklo ang nag-overshoot sa may crossing. Duminiretso ini sa lanob kan Barangay Hall. Maray na sanang day ka ini nahagop ang duwang estudyante na naglalakaw sana sa gilid kan tinampo. Tiglagan ni po ito ning barandilya po, ito bang slowdown. Kaso po, pag-abot pa itong road clearing, sinarali po ito at obstruction da po ito sa tinampo. Po, nakakontrol po si mga para motor po. Kalimbawa, pag nagigibway po, sinda, ma-request po kami sa DPWH sa, kumbaga po, sakop nun ninda po ang National Highway para po makontrol po itong aksidente po. Sa pakurbadang porsyon na inikan Barangay Antipolo del Sur, Vera, Catanduanes, duwang magkasabata na motorsiklo ang aksidenteng nagkabanggaan. Sa Ruan Gadan, idinalagan man sa ospital ang tulong na iridong persona. Irido man ang sarong rider, asin back rider kaini, kanlikayan ang sarong ido sa may Imelda Boulevard, Francia sa parehong banwaan. Gikan ang mga biktima sa inuman, asin papuli na kan mangyari ang aksidente. Sa Vera, Catanduanes man giraray, sarong tricycle ang nagtaob makalihis makabangga sa sarong pick-up sa may Barangay Kalatagan proper. Irido ang sarong pasahero kan pick-up, asin ang driver kan tricycle na parehong idinalagan sa ospital. Sa San Andres, Catanduanes man, binawian nin buhay ang sarong rider, ninhuli sa sinapong tama sa manibaybang parte kan sa iyang lawas, kan maimbuelto sa karambola kan tulong motorsiklo sa may Barangay Timbaan. Pirming pagirumdum sa mga motorista ang paglikay sa pagmamaneho kan darang bihikulo. Nganing daiman malaag sa peligro ang sarong buhay o kaya may iba pa na makadamay. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Dugang na kontribusyon sa mga empleyado asin employer sa Pag-ibig Fund sa masunod na taon, posibleng ipautob na. Kung gurano asin kun ano ang reaksyon kan mga miyembro kan ahensya, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kay 37 taon na ang nakakaagi kan huring nagpautob nin contribution hike ang government financial institution na Pag-ibig na long overdue na kung apodon kan ahensya. Epektibo sa bulan ng Enero sa masunod na taon, posible magkaigwanan ng dagdag na kontribusyon ang mga Pag-ibig member. Ang dating 100 pesos na bulan ng kontribusyon o average premium kan mga empleyado as in employer, magiging 200 pesos na. Alagad opisyal ining mapuon sa oras na magtaon na ng go signal si Presidente Bongbong Marcos, makalis aprobahan naman kan board kan ahensya ang aumento sa kontribusyon. Tulong dekada na kaya ang nakakaagi kan hurin nagpautob ni aumento sa kontribusyon ang ahensya. So the last time na nag-increase ang Pag-ibig Fund since 1986 pa siya. So long overdue na talaga na compared to other government agencies like SSS and PhilHealth, series of increase na ang pigtao sa inda. Si Pag-ibig naman since 1986 dahil pa nag-move.
Pirang taon naman subot na na-extend ang pagpapautob kan contribution hike ninhuli sa naging epekto kan COVID-19 pandemic como konsiderasyon sa mga empleyado asin mga employer. Since ang interest nakabase sa contribution ni employee, so the higher the contribution, the higher the interest. So pag nag-avail sinda ning loan, halimbawa si multi-purpose loan, halangkaw si ma-avail ni member. Sa ibong kaini, nag-animan in iba-ibang reaksyon sa mga miyembro kan Pag-ibig ang nakaabang na dagdag na kontribusyon. Oh, okay man lang po siguro. Ayos man lang po. Kasi sino pa mahal? Feeling ko lang po oo. Kasi po sa SS pa lang 400 na ata. Tapos dadagdag pa. Kate and kaso, suspendero ni Presidente Bongbong Marcos ang hurot kan Pag-ibig na contribution hike effective January 1, 2024 as is o 100 pesos man giraray ang average premium contribution kan mga empleyado magin kan mga employer. Katakod ken Kate, iniingkanya man giraray kan ahensya ang mga member na kung kaya dagdagan o dakulaan ang sendang hulog ngani dakula man ang interest na makua kan sarong member kan ahensya. Kate? Jos Mabalos, Chris. Sa mga mauwot magnegosyo sa laog sa Nakanharong, patukmunyan ang vertical crab farming sa probinsya nin Albay. Sa ruining proseso kan pagpapadakula o pagpapataba kan mga kasag o mangrove crabs gamit ang recyclable aquaculture system na mas epektibo subuot kumparar sa traditional farming. Bakong arog kan traditional farming, bako subuot delikado sa mga raot nin panahon ang vertical crab farming, hulit mas nababantayan kan may sadiri. Sa paagi kan recyclable aquaculture system, nagiikot sana ang tubig na ginamit sa mga kasag, pasiring sa mga filters, tanganing maglinig liwat asin istaran kan mga inaapod na good bacteria. Apera kaini bakong mahal ang farming style na ini, hulita pwede man na maggamit nin recyclable materials. Nakita mo, di ba? Indoor lang siya. So pwede tayong agapan kung sakaling mataas ang temperatura, pwede mag-lagi tayo ng ibang mga devices. Pag may bagyo, napaka siya, safe. Mga kapuso, padikit-dikit nang nagbubuelta liwat ang northeast monsoon o duros amihan sa pirang parte kan nasyon. Apektado kaini ang extreme northern Luzon, mantang apektado man ang ibang lugar kan easterlies. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin pag-uran sa haros bilog na Bicol region apwera sa Catanduanes. Pirang parte man kan Visayas asin Mindanao ang posibleng uranon, alagad bako man subuot ining mahiwasang uran. Kaso laban sa pigtutok dong sospek sa Panggagadan sa 17 anyos na daraga sa Naga City kan Hulyo, ibinaba sa kasong theft kan piskalya. Pamilya asin task force na nagtutok sa kaso kan biktima, dismayado sa desisyon kan prosekusyon. Masunod na lakdang kan pamilya kan biktima asin task force, aramon ta sa report ni Chris Novello. Ibinasura kang Naga City Prosecutor's Office ang kasong robbery with homicide sa pigtutok ng sospek sa Panggagadan sa 17 anyos sa si Rosel Bandoho kan bulan ning Hulyo. Sa resolusyon na pindilawas kan piskalya kan Oktubre 31 kan presenteng taon, theft na sana ang kakahampangon na kaso kan sospek, ninuli sa kakulangan ni makusog na ebidensya para sa kasong robbery with homicide. Katakod kaini, day man nali kayang madismayag kan pamilya kan biktima, asin kan mismong task force na nagkapot sa kaso. Kung garon ng roloya so laman-laman ko ta araw nga ni kato sa naging desisyon na dahil ko man inaasa na araw ka ito. Siyempre namumundo kita na araw ko ito naging desisyon pero nire-respeto ka po ang desisyon kang piskalya and nagtatao maning leksyon sa tuya. Sa ngunyan, may duwang opsyon subot ang pamilya kan biktima asin task force, siring kan pagsumitir ng motion for reconsideration asin pagsakat sa DOJ kan kaso. Doon, ilalatag namin isa-isa yung mga punto na hindi masyadong na-appreciate ng panel of prosecutors. We will lay all our cards. Ito yung ebidensya namin. Sa huri, pigasigurar kan task force na may hatod man giraran ng daan hustisya sa pamilya kang nasambitan ng biktima. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ma'am, sa iling mo po, paano po matutuldukan ang pang-abuso sa mga babae, lalaki, saka sa mga aki?
Siguro kay po na mga guide sa mga magurang saka kay po sigurong maanuhan man sa barangay na matawan sindanin itong maray na edukasyon. Mag-ano lang sila, mag-ibon tol-tol na, tanga rin dahil sila maano, makadaway sa mga kompromisong ano. Ang dapat talaga nasa magurang yan. Taigwa kayan mga magurang na may mga aki, nasigi sa ng biyahe, nagpapara, duruman. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Culminating activity kan 18-day campaign to end violence against women ginibos sa Naga City. Husgado ng apudan sa manlain-lain na organisasyon tanganing matabangan na mabawasan ang mga insidente ni VAUSI sa komunidad. Uya ang report ni Chris Novello. Kaibaan man na lain na women's group sa Naga City, PNP, RTC, Naga asin iba pang stakeholders. Sarabay na naglakawan mga inigikan sa Peña Francia Shrine, pasiring sa City Hall grounds, kung mapapahilining suporta sa diretsos kan mga kababaihan. Parte ang aktibidad kan culminating activity kan 18-day campaign to end violence against women na nagpuon kan nakaaging bulan ng Nobyembre. This global initiative envisions a world free from all forms of violence against women and girls. It highlights the importance of sustained action, political commitments, and adequate resources to realize this vision. Iniin kami narman kan RTC Naga ang mga civic organizations para sa koordinasyon at kolaborasyon nga ni masolusyonan asin mabawasan ang mga insidente may koneksyon sa pang-aabuso. Pigihiling man kaini ni makakatabangan mga bagong abogado kang nasyon na matauan ng hustisya ang mga biktima kan siring na krimen. Process the cases immediately in accordance with the guidelines. Matagal yung proseso. Ito ay nagbibigay ng wrong signal to these violators. May mga ipinahiling man na performances ang manaylain na women's group. Nagdala umanan mga inina sa pagkakasararo mas magiging pusog pa ang advokasya na matuldukan na ang pangungulog o pang-aabuso sa mga kababaihan. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Dakulang papel kan mga barangay sa pagpuho kan mga insidente nin pang-aabuso sa mga kababaihan asin kaakian. Pigtawan doon sa ginibong culminating activity para sa 18-day campaign to end violence against women and their children. Ani ba pang detalya sa tuyang aramon sa report ni Jessica Kalinog. Sa ibong kanpadagos na kampanya kontra sa pang-aabuso sa mga kababaihan, urog na sa mga kaakian, padagos man giraray na nakakarehistro nin mga insidente kaini sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Sa Banwaanin o Campo Camarines Sur, sigun sa Social Welfare Officer na si Marites Carbonel, nagbaba na kanakaaging taon ang VAUSI cases sa indang lugar. Alagad ngunya na 2023, narisan nindaan liwat na paglobo kaini. Siguro dahil sa bisyo kang mga family head na dahil nga minsan sa vices nila sa pag-inom, sa illegal drugs, arukayan. Tapos, minsan may usinda ng stable income. At saka minsan, yung mga magurang, lalong-lalo na yung mga nanay, inaabandon yung mga aki ninda. Ang pagpapaintindi sa mga kababaihan asin kaakian kan sa indang mga diretsos, iyuman subuot ang saro sa nahihiling na epektibo asin pusog na pansagang sa huma kan maniba-ibang klase nin pang-aabuso. Saro man ini sa pigtawan doon kan sarong pribadong organisasyon sa culminating activity kan 18-day campaign to end violence against women and their children. Nasarabay piggibo sa 5 covered municipalities sa Camarines Sur. Na yung iba mahiyain, yung iba kahit nakakaranas sila ng mga violence, hindi sila masyadong maalam pagdating po sa mga batas, kung kanino sila dapat lumapit. So dahil kung nagkakandak tayo ng tinatawag na reflex session, isa po yun sa naging daan para mas matulungan natin na maging open yung ating mga members. Kung may kabistong biktima nin panaabuso, giyahan ini pasiring sa tamang opisina, siring kan VAUSI desk sa barangay. Importante subuot na dangugon sa namunaan sa iyang istorya asin nung kaini pagbaliwalaon nganing daiman maraya na magsumbong asin maghagad nin tabang. Ang pinaka-objeto kang barangay council is matuldok ka na, dahil na mautro, tuldok na po pag abot duman sa barangay. Ang laban kontra sa pang-aabuso, daiman natatapos sa 18 diyas na kampanya sana.
Urual daw, dapat natawan ininin atensyon, asin importansya. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Binuksan na ang kainut-inuting Authentication Service Office kan Department of Foreign Affairs Bicol sa siyudad ni Legazpi. Gabos sa mga public document na kinakaipuhan sa overseas employment, asin overseas investment, negosyo, edukasyon, asin iba pa, ang pwede nang iproseso sa nasambitan ng opisina. Ang Authentication Office na ini, ang ika-11 opisina kan DFA sa Bilog na Nasyon. Apera sa mga residente kan Bicol Region, pwede man subuot mabenepisyohan kan opisina ang mga taga-Visayas Region. Makukuha ang nasambitan ng opisina sa kataid sana kan mismong consular office kan DFA sa laug kan Sarong Mall sa syudad. Mga kaakian sa Fuerang Barangay kan Pasakaw, Camarines Sur, pigregaluhan nin mga libro kan sarong grupo nin hikers para sa pigbibilog na community library sa lugar. Pagtabang sa komunidad mantang nagtutukad asin nagbibisita sa mga atraksyon sa man-ibaybang lugar, pigtutulod kan grupo. Aramon an sa indang istorya sa report ni Jessica Kalinog. Pareho kan sa ibang mga eskwelahan, nakarehistro man ang Dalupaon National High School sa Pasakaw, Camarines Sur nin mga estudyanteng non-readers o kaya nasasakitan na magbasa kan kasagsagan kan pandemya. Enot nindang piglansar ang Project Alon para sa mga estudyante na nakatutok sa pagbasa kan mga ini. Kang nag-interview kami sa mga estudyante midig, the reason kaya habo day ninda gusto magbasa or habo ninda magbasa kasi man sindang babasahon ng mga books aside from academic books. Kaya pigmaot kan eskwelahan na magmukna nin community library. Nagpuon man sindang maghagad nin mga donasyong libro gikan sa ibang nasyon asin iba pang donors. Nganing magin ang iba pang mga kaakian sa barangay, pati na ang mga may edad na interesadong magbasa, magkaigwama nin tsansang makabuklit nin libro. May pigahalat naman sindang mga libro hali sa Booknook Project ka National Book Development Board. Alagad akol na libro pa ang kaipuhan ninda para sa community library. Saro sa mga nagsimbag sa saindang pangapodang donasyon, ang grupo ni David Con Rivero. Kan nakaaging Sabado, 7 kahonin man iba-ibang libro na donasyon man kan mga individual sa partido area ang saindang ipighatod sa Dalupaon. Kabali naman ang cash donations asin iba pang aktibidad para sa mga kaakian sa barangay. Parte ini kan saindang Rabas Heras Project. 2020, nagkakandak na kami ng mga outreach programs, mga relief operations. And sabi mi, mas gusto mi na para mas makabuluhan din si mga adventures and gala na ginigibo mi. So why not ipagsaro mi itong adventure tapos ito hong outreach program. So si Rabas, ito si adventure, si Heras, ito si outreach program. Naglalao man si David na sa paagikan siring ng mga aktibidad, mas dakol pang mga individual ang mainteres na mag-extender nin tabang sa komunidad, dawa pa sa simple o sa ditsanang paagi. Sa January 2024, hurot nang mabuksan ang community library sa Barangay Dalupaon. Bukas man sinda na mag-ako pa nin mga donasyong libro. Asin kasabay ka ini, an sa indang paglaom na sa maabot na panahon, gabos na Bicolano, asin interong mga Pilipino, tatao, asin matibay ng magbasa. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sir, paano daw matutuldukan ang pang-aabuso sa mga kababaihan, kaakian, maging sa tuyan ng mga kalalakihan? Pwede po, kung magtinuturo batas para po pang ulang sa araw po kaya na pang-aabuso ng bagay. Nawaning dakulang pinalidad na dahil na magparagibo kaya. Sa sinagigibo, dahil na dadako. Dapat yan takwa ng dakulang pinalidad na dahil na magparaot o kami gibong kaya. I think it cannot be stopped totally, pero I think aware naman yung mga tao about that. Siguro even though aware yung mga tao about those things, na kailangan hindi natin sila inaabuso. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Urog pang pagbaba kan inflation rate sa Bicol Region para sa bulan ni Nobyembre, sarong indikasyon subuot na nakaka-recover na ang rehiyon sa epekto kan pandemya sigun sa PSA Bicol. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog.
2 to 4% ang ideal inflation rate sa nasyon. Basado iyan sa forecast kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa bulan ni Nobyembre 2023, nagpakol sa 4.5% ang inflation rate sa Bicol Region. Kung hihilingon ang trend poon kan January 2023, kung sa 8.3 ang inflation. Haros kabangaan ipigbaba kaini sa nakalihis na 11 bulan, naharani naman sa ideal inflation rate. Ibig sabihin, medyo gumaganda ang ating ang result ng inflation or the economy itself is going down. And when we reported economic performance, nakabawi na tayo sa pandemic level. Nung last year pa, 2022 report. Alagad kun si Tatay Sonny kan Lourdes yang nabo an hahaputon, garo dai pasubuot gayo nakakabawi sa epekto kan pandemya. Mati ninda ini sa sitwasyon kan sa indang negosyo ngunyan. Ang dati kayang 20 trays nin sugok na napapaubos ninda sa sarong aldaw, 10 trays na sa nangunyan. Nasasabi kaya minsan, ang iba, dahil nangon nga kita makakanta, baka igwa pa ngayang mga arugyan, siyempre ma'am, open baga ka. Kaya nasasabi ming baku pang mas makusog ka itong arugyan, dahil nagdagos si pandemic. Alagad naglalauman sinda Tatay Sonny, na paglaog kan 2024, mabago naman lugod ini asin makasabi na sindang talagang nakabawi na sa epekto kan pandemya. Pigaabangan man kan PSA Bicol ang magiging resulta kan inflation ngunya na Desyembre na posibleng maapektaran subuot kan na eksperyensahang shearline kan nakalihis na mga semana. Hihilingon man kung may epekto sa hiro kan inflation ang paglangkaw nin 30 pesos sa minimum wage kan mga obrerong Bicolano na pigpautob poon kan Desyembre 1. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 12,000 na bakanteng trabaho sa lokal asin abroad, pigaprubitsaran kan job seeker sa ginibong job fair sa Naga City. Mga may kakayanan o experience na sa trabaho, subuot sa mga pigihiling kan mga employer. Uya ang report ni Chris Novelo. Gikan sa Quezon Province, nagdayo pa sa Naga City si Kent Anthony para sana makaatindir sa job fair na inorganisar kan Metro Peso asin pribadong eskwelahan. Huli subuot kan pandemya kaya nawaran siya nin trabaho, kaya target niya na makakaon nin bagong trabaho na harani sa tinapusan niyang kurso. Related sa tinapusan ko, financial management. Saro sana si Kent sa nagpartisipar sa sarong aldaw na local and overseas job fair sa siyudad ni Naga. Nasa 12,000 na mga bakanting posisyon ang pigupursir kan 25 local asin overseas na mga employer asin mga government offices. So this is important because we need to emphasize here the importance of providing job opportunities, golden opportunities, and probably in the future makakatulong din ito sa ating improvement ng lives dito sa Bicol region. Katakod kay ini, natawan doon man sa aktibidad, ang importansya kan pagkakaigwan ni kakayahan kan sarong aplikante. Kobo na kaya subot na pigihilingon yan kan perang employer, ang skills asin nagpapangduan na sana, ang tinapusan kan sarong aplikante. So, very advantageous pagka meron kang experience dun sa position na ina-apply mo. So, kahit naman hindi ka graduate na aligned doon yung educational background mo, as long as may experience ka, so pwede ka mag-qualify. May inoprosir man subot na skills training ang Metro Peso para mas madali makakuha ng trabaho ang sarong aplikante. Kay balan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pirang mga emergency responders gikan sa PDRRMO, BFP asin duwang MDRRMO sa Camarines Norte ang nagpasiring sa Las Piñas City para sa sarong joint training como preparasyon sa The Big One. Sa nasambitan ng syudad kaya naka-assign ang Camarines Norte para magtabang sa emergency response and kaso mangyari ang pigahan dalang makusog na linog. Sa irarom kaya kan inaapod na Oplan Metro Yacal Plus, kada probinsya igwanin kanya-kanyang assignments para sa search, rescue asin retrieval operations. Para sa preparasyon sa search, rescue and retrieval operations, parte man kan training and hazard mapping o ang paghahanap sa mga fault line asin iba pang gigibuhong lakdang. Dito po nakapaloob kung sino-sino yung mga gagalaw, kung sino-sino yung mga tutulong kapag nangyari po yung The Big One. At sa ngayon po ay tinawag na itong Oplan Yacal Plus. Katulad po nito ngayon ay nagsasagawa na ng mga pagsasanay. Pagpapailaw sa mga Christmas display sa Naga City, Ligao City, Camarines Norte asin Catanduanes, pigruso ni dagmang na mga residente.
Uyan istorya ni Don Jimenez. Pigruso nin mga tao ang grand opening kang Kamundagan Festival sa Naga City. Enot digdi nagkaigwa na muna nin parada hasa sa nagpatiribayanan anom na barangay sa mass dance competition sulot ang makukulor na Christmas costumes. Binisto ko mo kampyon ang barangay Bagong Bayan Sur kung sa inakaresibi ini nin 1.5 million pesos worth of infrastructure project. Sunod ang barangay Balatas na may 1 million pesos asin Mabolo na may 500,000 pesos. Pinailawan naman ang 40-feet Christmas tree na napapalibutan nin puting Christmas lights asin ang life-sized bilen sa Plaza Canligao City. Inabangan man kan publiko magin ang magarbong fireworks display. Nagpagirumduman ang simbahan sa publiko na nganing mas magin makulor asin mas makubuluhan ang selebrasyon kan Pasko, dapat na magin mapagkumbaba, magpamibi asin magheras nin biyaya sa kapwa. Kasabay kan pagsabat sa holiday season, buhay na buhay ngunyan ang People's Freedom Park sa probinsya ng Camarines Norte. Ang mga tao kaya day pinalagpas ang ginibong pagpapailaw sa mga Christmas display sa lugar. Highlight man kan aktibidad ang makukulay na fireworks display. Kasabay kan pagruso kan mga tao sa lugar, pigaprobitsaran man ini kan mga negosyante, tanganing magin mabenta ngunyan nakapaskuhan. Kapitolyo sa Gabos. Kakaiba man ang pinahiling na lightings and display sa Kapitolyo kan probinsya kan Camarines Norte. Inapod ining Pasko sa Kapitolyo 2023 na may tebang Christmas around the world. Pwede digding bisitahon anman lain-lain na booth na nagpapahiling kan selebrasyon kan Kapaskuhan sa man iba-ibang nasyon sa kinaban. Apwera ka ini, agaw attraction man ang mga parol, dakulang Christmas tree, asin ang fireworks display. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 13 days sa sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halos sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.